Welcome sa channel na ito, kung saan niluluwalhati natin si Yeshua na Kristo. Hinihiling ko sa channel na ito na mag-isip ka sa labas ng mundong ito at pagnilayan ang espiritual at walang hanggang mga bagay ng Diyos. Sana ay ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito na sinimulan ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyo upang patuloy na hanapin at kilalanin pa ang Diyos. Mas gusto kong basahin mo ang salita ng Diyos para sa iyong sarili sa halip na paniwalaan ang mga opinyon na ibinigay ng mga tao. Narito ginagawa namin ang aming makakaya upang ibahagi ang ebanghelyo ni Yeshua na Kristo sa hindi bababa sa 30 pangunahing wika, sa halos bawat video na ibinabahagi namin sa pamamagitan ng Biblia na si Yeshua na Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Sana ay buksan ng banal na Espiritu ng Diyos ang mga tainga at mata ng iyong isip, kaluluwa, at espiritu, para tanggapin mo si Yeshua na Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kung hindi ang banal na Espiritu ng Diyos na naghahayag sa iyo kung sino si Yeshua na Kristo, kung gayon walang sino man ang makakapagpahayag sa iyo kung ano ang tanging magagawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Inihahayag din ito ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mahalagang nakasulat na salita ng Diyos. Misyon din namin na pagkatapos mong tanggapin si Yeshua na Kristo bilang Diyos at tagapagligtas na ikaw ay mabautismuhan at maging isang matalinong alagad ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yeshua na Kristo. Malinaw na sinasagot ng salita ng Diyos ang napakaraming tanong natin tungkol sa Diyos at ang pagiging komplikado ng mga paksa sa Biblia. Ang Diyos ay lubhang komplikado dahil siya ay walang hanggan. Sa mga pag-aaral na ito, umaasa ako na maaari kang matuto ng kaunti sa isang pagkakataon tungkol sa pagiging komplikado ng Diyos. Si Yeshua na Kristo ay sobrang komplikado, kaya wala kang ideya. Ngayon ay hayaan nating matutunan natin ang salita ng Diyos at sana ang iyong kaluluwa, espiritu, at isip ay makakita lamang ng isang maliit na sulyap sa kanyang walang hanggang kalikasan. Isa ito sa maraming video tungkol sa kanyang multidimensional, infinite glory. Ngayon tingnan natin kung ano ang sinabi ni Yeshua na Kristo tungkol sa pagiging Diyos mismo. Kaya manatiling nakatuto. Magkasama tayong lumakad sa paglalakbay na ito upang malaman ang higit pa tungkol kay Yeshua na Kristo at sa kanyang komplikado, multidimensional, at walang hanggang kalikasan, at kaluwalhatian. Welcome ulit. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng magagandang tao ng Pilipinas at lahat ng nagsasalita ng Filipino mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo ang numero kong taga-suporta ng channel na ito. Maraming salamat. Dahil naghahanda kami ng mga pag-aaral sa maraming wika, maaari kaming gumamit ng pagsasali ng Biblia sa wika ng bansang iyon. Kung pipiliin mo, gamitin ang pagsasali na iyong pinili sa iyong sariling wika upang ihambing ang mga banal na kasulatan sa mga pag-aaral na ito. Kung naniniwala ka kay Yeshua na Kristo, hinihiling ko sa iyo na gawin ang mga sumusunod, mangyaring maglaan ng ilang segundo ng iyong oras upang mag-subscribe at magbigay ng like sa mga video upang ipakita ang suporta para sa channel na ito. Gamitin din ang channel na ito para mag-post sa mga komento ng maikling patuto kung paano ka iniligtas ni Yeshua na Kristo at binago ang iyong buhay. Ang iyong patuto ay magpapala sa ibang magbabasa nito. Maniwala ka. Ibinabahagi namin sa iyo ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Kasabay nito ay binabalaan ko kayo tungkol sa mga doktrinang salungat sa salita ng Diyos. Ituturo namin sa iyo ang tungkol sa mga individual, grupo, o paniniwala. Naniniwala kami na salungat sa salita ng Diyos.
Tayo ay nabubuhay sa panahon ng matinding panlilinlang kaya mahalaga na ang ating pundasyon ay ang salita ng Diyos at tayo ay akayin ng banal na espiritu upang maging mga alagad na nais ni Yeshua na Kristo na maging tayo. Sinabi ni Yeshua na Kristo gaya ng nasusulat, Mateo 28 versikulo 19 hanggang 20 Filipino Standard Version, 19 kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, 20 at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Sa mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos upang malaman ang higit pa tungkol kay Yeshua na Kristo, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang sinabi ni Yeshua na Kristo tungkol sa pagiging Diyos. Oo, sinabi niya. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Yeshua na Kristo sa kanyang sariling mga salita tungkol sa pagiging Diyos mismo. Ito ay napakalinaw na nakasulat sa salita ng Diyos ngunit iniisip ng mga tao na ang kanilang mga opinyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita ng direkta mula kay Yeshua na Kristo. Pakinggan natin ang sinabi ni Yeshua na Kristo mula sa Aramaic Biblia sa simpleng Ingles, pahayag 21 versikulo 6 hanggang 8. At sinabi niya sa akin, natapos na sila. Ako si Alap at ako si Tao, ang pinagmulan at ang katuparan. Ibibigay ko ang nauuhaw mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. At siya na nagwagi ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit sa mga mahiyain, sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama, sa mga nadungisan, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga mapakiapid, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa nagniningas na lawa ng apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan. Ngayon marinig ito muli, ito ang sinabi ni Yeshua na Kristo. Ako ang magiging Diyos niya at siya ang magiging anak ko. Luwalhati sa Diyos. Ang patuto ni Yeshua na Kristo ay higit pa sa sapat. Walang bagay o walang nilikha na may mas mataas na patuto tungkol sa Diyos mismo, si Yeshua na Kristo. Higit pa rito, ipinakikita niya sa atin ang kanyang kawalang hanggan nang sabihin niya na siya ang pinagmulan at ang katuparan. Si Yeshua na Kristo ang pinagmulan at katuparan hanggang sa kawalang hanggan. Pag-aaralan natin dito sa malapit na hinaharap kung paano si Yeshua na Kristo ang infinite Diyos. Ang mga hindi mananampalataya ay walang pananampalataya sa Diyos dahil hindi sila naniniwala na walang imposible sa Diyos na gawin. Ang Diyos ay narito sa anyong tao mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Ang Diyos ay nagkatawang tao na kilala natin bilang si Yeshua na Kristo. Ang imposible para sa tao ay hindi imposible para sa Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa nakasulat na si Yeshua na Kristo ang nagsalita, malaki ang posibilidad na hindi ka sa Kanya. Nakasulat sa Juan 10 mula 26 hanggang 28 Filipino Standard Version, 26 ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. 28 binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Marami ang nagsimula bilang mga Kristiyano at ngayon ay bahagi ng mga grupo na naniniwala na si Yeshua na Kristo ay hindi Diyos na nahayag sa laman. Ang isang apostata ay isang taong tumalikod kay Yeshua na Kristo at hindi na naniniwala sa kanyang mga salita. Gaya ng nasusulat sa kasulatan, ito ay matatagpuan sa Juan 6 na versikulo 64 hanggang 66, Filipino Standard Version, 64 subalit may ilan sa inyo na hindi naniniwala. Sapagkat alam na ni Jesus sa simula pa lamang ang mga hindi naniniwala, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. 65 at sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ito ng Ama. 66 pagkatapos nito marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Luwalhati sa Diyos. Tulad ng makikita mo ang mga salita ni Yeshua na Kristo ay maaaring magpakita sa atin kung sino ang tunay na susunod sa Kanya at ipakita sa atin ang mga tumatanggi sa Kanyang mga salita at hindi nalalakad na kasama Niya.
Pansinin ang bilang na 666 sa taludtod na kaugnay kapag nakita mo ang Kabanata 6 at Talata 66. Tingnan kung ano ang sinasabi ng mga banal na kasulatan na ang mga taong ito ay lumakad kasama ni Yeshua na Kristo, ngunit dahil hindi sila naniwala sa kanyang mga salita kaya hindi na sila lumakad na kasama niya. Kapansin-pansin na ang isang apostata ay maaaring may ugnay sa sistema ng halimaw dahil binanggit ang mga apostate sa Kabanata 6 na bersikulo 66. Gayun din, ang lahat ng hindi naniniwala sa mga salita ni Yeshua na Kristo ay hindi nakakaalam na sa oras ng kanilang paghatol ay ang mga salita ni Yeshua na Kristo ang hahatol sa kanila. Sinabi ni Yeshua na Kristo gaya ng nasusulat, Juan 12 verse 48, Filipino Standard Version, 48 may hukom na hahatol sa sinumang nagbabale wala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita, ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Kung nabiyayaan ka ng turong ito at nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like sa mga video sa channel na ito. Kung inakay ka ng banal na espiritu na maniwala kay Yeshua na Kristo, huwag mag-aksaya ng panahon at tanggapin si Yeshua na Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kapag mas nakikinig ka sa salita ng Diyos, mas magkakaroon ka ng pananampalataya. Para sa mga hindi sa Diyos, tumalikod sila sa salita ng Diyos. Para sa mga sa Diyos, nakikinig sila sa salita ng Diyos, sinabi ni Yeshua na Kristo, Juan Kapitulo 8 versikulo 47, Filipino Standard Version, 47 ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay dahil hindi kayo nagmula sa Diyos. Sa mahihirap na panahong ito, hayaang bigyan ka ni Yeshua na Kristo ng kapahingahan at kapayapaan dahil alam mong ibibigay mo ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong tanggapin si Yeshua na Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ipaalam sa amin at malugod kaming manalangin kasama mo para sa kaligtasan. Ang iyong walang hanggang kaligtasan ay mahalaga. Pakinggan muli ang mga banal na kasulatan na ginamit namin ngayon para sa pag-aaral na ito at pag-usapan natin ang tungkol sa iyong kaligtasan. Umaasa ako na inakay ka ng banal na espiritu upang maniwala kay Yeshua na Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ang sumusunod na nakasulat na mga salita ni Yeshua na Kristo ay nagpapatutuo sa iyong narinig ngayon. Mateo 28 versikulo 11 hanggang 20 Filipino Standard Version, 11 kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, 20 at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi rin ni Yeshua na Kristo mula sa Aramaic Biblia sa simpleng Ingles, pahayag 21 versikulo 6 hanggang 8. At sinabi niya sa akin, natapos na sila. Ako si Alap at ako si Tau, ang pinagmulan at ang katuparan. Ibibigay ko ang nauuhaw mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. At siya na nagwagi ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit sa mga mahiyain, sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama, sa mga nadungisan, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga mapakiapid, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa nagniningas na lawa ng apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan. Sinabi rin ni Yeshua na Kristo gaya ng nasusulat sa Juan 10 mula 26 hanggang 28 Filipino Standard Version, 26 ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. 28 binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Sinabi rin ni Yeshua na Kristo gaya ng nasusulat sa Juan 6 na bersikulo 64 hanggang 66, Filipino Standard Version, 64 subalit may ilan sa inyo na hindi naniniwala. Sapagkat alam na ni Jesus sa simula pa lamang ang mga hindi naniniwala, at kung sino ang magkakanulo sa kanya.
65 at sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ito ng Ama. 66 Pagkatapos nito marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Sinabi rin ni Yeshua na Kristo ang sumusunod gaya ng nasusulat, Juan 12 verse 48, Filipino Standard Version, 48 May hukom na hahatol sa sinumang nagbabale wala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sinabi rin niya, Juan Kapitulo 8 versikulo 47, Filipino Standard Version, 47 ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay dahil hindi kayo nagmula sa Diyos. Kung naniniwala ka sa iyong narinig ngayon, magpasalamat sa Diyos para sa buhay na ibinigay niya sa iyo at salamat sa Diyos para sa kanyang mahalagang salita. Pinangunahan ka ng Espiritu ng Diyos ngayon upang marinig ang kanyang salita. Hinihiling ng Diyos na ipagtapat mo sa iyong bibig kung ano ang nasa iyong puso. Makipag-usap sa Diyos sa sandaling ito at ayusin ang mga bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag mo nang hintayin ng bukas dahil baka hindi ka nabuhay. Pakinggan din ang sumusunod. Roma 10 versikulo 9 hanggang 10 Filipino Standard Version, 9 Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan ay maliligtas ka. 10 Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Kung handa ka nang tanggapin ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan, simulan mo muna ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pagtanggap na ikaw ay isang makasalanan at nagkasala sa harap ng Diyos. Pagkatapos, hilingin sa Diyos na patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Pagkatapos, magpasalamat sa Diyos para kay Yeshua na Kristo at sa kanyang kamatayan para sa atin. Hilingin sa Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan. Pagkatapos, ipahayag mo sa iyong bibig kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa iyong puso na siya ay namatay para sa iyo at siya ay nabuhay mula sa mga patay. Panghuli, hilingin kay Yeshua na Kristo na bigyan ka ng buhay na walang hanggan at hilingin sa Kanya na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa Diyos para sa lahat at sabihin sa Kanya ang anumang nasa isip at puso mo. Ang susunod na hakbang ay ang magpabinyag at maging disipulo ni Yeshua na Kristo. Sa susunod na pag-aaral sa seryeng ito ay ibabahagi natin ang isang panalangin para sa mga nagnanais na maakay sa panalangin upang matanggap ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.